halimaw na nakatira dito. Oo nga. Ang laki oh. Parang sa elepante. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Sabi ka nga dyan. Ako naman, pasilip. Gusto ko rin makita. At anong sinisilip-silip niyo dyan, ha? Gusto lang po naming malaman kung totoong may halimaw na nakatira dito. At ano? Totoo ba? May nakita ba kayong halimaw? Totoo po. Kitang-kita po namin na may halimaw na nakatira dito. Eh kung sabihin ko sa inyo na asawa kong nakita niyong halimaw sa loob, ha? Asawa niyo po ang halimaw? Aba, mga peste kayo, mga bata kayo, ha? Paghahampasin ko kayo, lumayas na kayo dito! Huwag na kayong babalik dito, ha? Balik tayo sa bayan! Ang elephantiasis o ang malahiganteng paglaki ng mga paa, binti, hita, kamay, braso, testicles at dibdib ay sintomas ng lymphatic filariasis, isang sakit na nagmumula sa mga maliliit na bulate at naisasalin sa pamagitan ng kagat ng lamok. Paano haharapin ng isang tao ang isang munting kagat ng lamok na habang buhay na magdudulot sa kanya ng isang dambuhalang pasanin? Mga kapuso, tuklasin natin at alamin ang sakit na ito sa kwento ng buhay ni Igmedio Igme Alcones. Anak, maglaro ko muna dyan, ha? Tita. Oh, Punta na ako sa gubat. mangangahoy ka? Akala ko ba may sakit ka? Medyo masakit ang katawan ko, pero kaya ko. Sigurado ka, ha? Oh. Eh kung magpahinga ka na lang muna kaya. Alam mo naman, hindi pwede. Pag hindi naman ako magtrabaho, wala naman tayo kakainin mamaya. Eh, isang kahig, isang tukalan tayo, eh. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Nito kasing mga nakaraang buwan, palagi ka na lang nakakasakit. Alam mo bang uso daw ang malaria ngayon? Sabi sa akin ni Miding. Sabi daw sa kanya ng doktor dyan sa center. Pa-check up kasi siya kahapon eh. Huwag ka nga magpapaniwala dyan sa mga doktor na yan. Tinatakot lang nila yung mga taong gustong bumili ng gamot na binibenta nila, eh. Paano? May komisyon kasi sila sa mga bawat gamot na binibenta nila. Tsaka isa pa, negosyo yung mga gamot-gamot, sakit-sakit na yan. Hindi naman. Uso talaga malaria ngayon. Alam naman natin parehas na naglipa ng lamok dyan sa gubat. Pagpipiesta ng bawat dugo ng mga taong napapadpad doon. Kaya ang sa akin, Igme, mag-iingat ka. Alam mo, Lita, sanay na ako dyan sa mga kagat ng lamok na yan. Buong buhay ko, nakalantad na ako dyan sa mga yan, eh. Halos sabay na kami lumaki ng mga yan, eh. Magkakilala na nga kami. Igme, hindi ako nagbibiro. Lita, hindi rin ako nagbibiro. Tsaka hindi ako tatabla ng malaria. Kaya tumigil ka na dyan. Sige, alis na ako para makarami. Miyembro ng ethnic minority sina Igme at Estelita. Buong buhay nila, nakatira na sila sa may paanan ng bundok. Pangangahoy, pagmimina ng ginto, at pagtatanim ng gulay ang kanila ikinabubuhay. Kalakip nito ay ang pagkalantad nila sa napakaraming lamok. Daming lamok! Hirap magtrabaho kung kating-kati ka eh. Kaya naman, parang di pa kayo nasanay. Buhay pa yung mga ninuno natin, eh. Marami ng lamok. Oo, delikado rin ng lamok. Abay, si Insyong, yung kasamahan natin, namatay dahil sa malaria. Alam mo, nabalitaan ko nga rin yan. Akalain mo yun, nang dahil lang sa isang kagat ng lamok namatay si Insyong? Tsaka kahigme, 32 lang si Insyong nung namatay. Eh, batang-bata pa yun ah. Kaya nga dapat, mag-ingat tayo dyan sa mga lamok na yan. Kaaway din yung mga yan. Sigurado ko bang malaria kinamatay niya? Oo, kahigme. Dinala siya sa center. Malaria daw ang sanhi. Kaya alam nyo, dapat nagpapatingin na rin tayo dyan sa center na yan. Hindi natin alam, baka may malaria na rin tayo. Alam nyo, hindi naman natin dapat katakutan ng mga lamok, eh.
dapat natin katakutan yung wala tayong kabubuhay, yung wala tayong makakain sa araw-araw. Basta magsisipag tayo at magtsatsaga at wala tayong ginagawang masama, wala tayong dapat kabahala. Tsaka, alalakas na natin, oh. Sanay na tayo dito sa gubat. Isa pa, hindi siguro tayo hayaan ng Panginoon na mangyari sa atin yung nangyari kay Insyong. Ay, Gre, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Ayos lang, ayos lang. Baka kailangan mong umuwi muna at magpahinga. Ayos lang sabi. Lita, Lita. Oh, Igme! Ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam eh. Biglaan lang sumakit yung pako. Tsaka nangati kanina habang tatrabaho ko. O yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo? Baka naman may malaria ka na, Igme. Kaya nga naman, Lita, ha? Wala akong malaria. Pwede ba tanggalin mo sa utak mo yung mga iniisip mong ganyan? Wala ito. Baka lang naipitan lang ng liti ito kanina habang nagtatrabaho ako. Nag-aalala lang naman ako eh. Hindi kaya naingkanto ka? Olivia, kumusta ka na? Ha? Mabuti lang. Kumusta itong napakaganda ko, anak? Ayos ka lang? O, tingin mo. Napakalakas ko pa eh. Kayang-kaya ko pa buhatin itong anak natin habang pabigat ito ng pabigat. No? Oh. Huwag mo na ako lalahanin. Sige na. Pumasok tayo para makakain na. Makalipas ang ilang linggo, Lita, Lita! Lita! Oh! Ano ba nangyari sa'yo? Tulungan mo ako. Sakit ang Bakit? pako. Ano nangyari? Sakit. Nung papauwi ako, bigla nanakit yung pako eh. Ang sakit. Diyos ko, Igme. Namamagatong pa mo ah. Baka nabalian ka naman ng buto. Baka nga, Lita, tulungan mo nga. Ito yung biti ko. Ang sakit. Ayan. Medyo nawawala na. Naku, alam mo, mabuti pa. Pumunta tayo sa center, patignan natin yung paa mo. Hindi na. Wawala na rin tong pamamaga. Igme, mabuti na yung nakakasigurado tayo. Baka mamaya may malaria ka na. Tita, wala akong malaria. Ba't bang kulit-kulit mo? Hindi namamaga pa ng mga taong may malaria. Huhupa na rin to. Mabuti pa, matulog na lang tayo. Kaysa magpagod tayo pumunta sa center. binaliwala lamang ni Igme ang pamamaga ng kanyang binti. Subalit, kinaumagahan, hindi biro ang matutuklasan ng mag-asawa. Aray ko. Igme! Bakit? Tita, tulungan mo ako. Napakasakit ng binti ko. Natulog. Hindi ko nakalala tayo sakit. Teka, tatawag ako ng mga kapitbahay para tulungan tayong daling ka sa center, ha? Hindi, hindi! Ha? Tita, nabuhay ang mga ninuno natin na walang gamot, walang ospital. Eh bakit tayo hindi pwede? Kung wala kang tiwala sa center, kanino pa tayo hingi ng tulong?
Palibhasa'y hindi sanay sa modernong paraan ng pagpapagamot. Sa halip na sa ospital, sa isang albularyo sila tumuloy. Duwende ho. Duwende, nakatapa ka ng nuno sa punso. Naggalit yung duwendeng nakatira dito. Kaya ngayon pinagbabayad ka. Anong dapat namin gawin? Simple lang. Pinakailangan humingi ng tawad si Igme sa duwende. Punta mo yung duwende sa nuno sa punso, kausapin mo, humingi ka ng tawad. Ganun ho ba? Oo. Eh, paano ho yung pamamagana pa ako? Sandali. Baba mo natin muna, ha? Makalipas ang ilang linggo, Sinunod naman natin yung sinabi ng albularyo. Ilang linggo na tayong nagtatapal ng inihaw na luya dyan sa binti mo, pero parang hindi pa rin natatanggal yung pamamaga. Tay, baka kailangan mo humingi ng tawad sa duwende para lumiit ang paa mo. Igme, oo nga. Yun na lang hindi mo pa nagagawa sa bilin ng albularyo. Oo nga, ano? Galing talaga nitong anak ko. Tita, ayos ka lang ba dyan? Parang may sakit ka. Ayos lang ako. Nalipasan lang siguro ako ng gutom. Pero huwag mo akong alalahanin. Tita, natawad ah. Hindi ako nakakapagtrabaho eh. Di tuloy kayo makakain na maayos. Buti pa, magtrabaho ulit ako. O teka, namamaga pa yung paa mo. Hindi, ayos na ito. Hindi na masyado masakit eh. Eh, kailangan ko magtrabaho para mapakain ko yun ng matino. Huwag mo intindihin yun. May sakit ka. Nauunawaan ka naman namin eh. Ikaw nga itong inaalala ko. Bakit kaya hindi ka muna magpatingin sa center? Nandiyan ka na naman sa center mo ah. Eh, hindi ko kailangan ng center. Wala naman akong masamang ibig sabihin eh. Nabanggit ko lang. Sige, alas na ako. O teka, huwag mong kalimutan yung mga duwende ha. Oh, Kaigme, magaling ka na ba talaga? Bakit parang namamaga pa rin yung paa mo? Oo nga, Kaigme. Hindi ka ba nabibigatan sa paa mo? Tsaka pag gumagalaw ka, parang kami yung nahihirapan eh. Magaling na ako. Galing na ako sa albularyo eh. Sinabi, mawawala na rin itong pamamaga nito. Tsaka, wala na naman sakit eh. Magang napakaramdam ko. Hindi ba, Kaigme, dapat ipinapahinga nyo na yan? Sige na, sige na. Kamiding? 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 Uy! Kalita! Kayo pala mag-ina. Napadaan kayo. Bakit? May gusto sana akong hiramin sa'yo eh. Ano yun? May luma pang pantalon yung asawa mo na hindi na ginagamit. Ito kasing si Kaigni mo eh. Bumalik na sa pagtatrabaho kahit namamaga pa yung binti niya. Wala kasi siyang magamit na pantalon. Eh gusto ko sana, habang hindi pa humuhupa yung pamamaga ng paa niya, may magamit muna siya. Naawa na kasi ako sa asawa ko. Nakabilad yung paa niya. Naku, Kalita. Pasensya na. Gusto man kitang tulungan, kaya lang, iisa lang ang pantalon ng asawa ko. Araw-araw pa yung ginagamit. Ah, ganun ba? Sige, salamat na lang ha. Pasensya ka na, Kalita, ha? Wala yun. Ako pa nga ang nakakaabala sa'yo eh. Hindi. Sige, pupunta pa kami sa center nitong anak ko eh. Oh, sige, mag-ingat kayo, ha? Salamat. Tita? Livia?
Tita! Miding! Ay, Kaigme! Miding, Oh, ano? Kaigme, ano? nakita niyo ba yung mag-ina ko? Ay, oo, dumaan sila sa akin. Nabanggit sa akin ni Kalita na pupunta raw sila sa center. Pero hindi naman niya sinabi kung bakit. Nagpunta sila sa health center? Oo. Eh, bakit pa sila pumunta doon? Agad na sumugod si Igme sa bayan. Tiniis ang sakit at bigat ng lalaki niyang binti at hita. Gayon din, tiniis din niya ang mga tingin at panghuhusga ng ilan sa mga taong bayang tila nandidiri sa kanya. Basahin niyo po ito para magkaroon kayo ng kaalaman tungkol doon sa sakit ng asawa ninyo. Maraming salamat po. Oh, kayo po, huwag kayong masyadong magpapagod para po maging maayos ang inyong pagbubuntis. Tita! Igme, Sinabi ko sa'yo huwag ka na pupunta dito sa center. Wala akong sakit. Ilang beses ko ba ulit-ulitin sa'yo to? Igme, buntis ako 4 na buwan na. Ha? Buntis ka? Baka po gusto niyo nang ipacheck ang inyong binti para po maagapan ang inyong sakit. Isa ka pa. Sinabi ko nung wala akong sakit eh. Kasi po, kung hindi po natin... Halika na! Na kanina, hindi ko talaga napigilan ng galit ko eh. Kasi alam mo naman, wala akong kabilib-bilib dyan sa mga doktor na yan eh. Kita mo nga si Insyong, pumupunta sa center pero ano nangyari? Namatay din. Ako, minsan lang ako uminom ng gamot pero nangyari, lalo pa ako lumala ng hina. Kaya wala talagang kabilib-bilib dyan sa mga gamot na yan. Pasensya ka na ulit ha. Ayos lang yun. Igme, masaya ka ba na buntis na ako ulit? Oo naman, siyempre. Alam ko naman, masayang-masaya ka rin dahil gusto mo. Marami tayong mga anak. Siyempre, masayang-masaya ako dahil magkakaroon na ng kapatid si Olivia. Oo, masaya talaga ako. Igme, Ano yun? may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Pero huwag kang magagalit. Bakit? Kasi kanina, nakausap ko yung municipal malaria officer. Nabanggit ko yung tungkol dyan sa kalagayan mo. Ang sabi nila, wala ka naman daw malaria. Kita mo? Sabi siya eh. Kulit-kulit mo eh. Iba daw yan eh. Filariasis daw ang sakit mo. Ito oh, binigyan nila ako ng babasahin tungkol sa sakit mo. Nagmumula daw sa isang uri ng bulate ang sakit at nasasalin sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Tapos, elephantiasis daw ang tawag sa paglaki ng binti mo. Sintomas daw yan ng paglala ng filariasis. Igme, kailangan mo na magpatingin. Kailangan mo na magpagamot para maagapan yan. Malala ang sakit mo. Tita, isa lang ang gusto ko malaman. Ako mamamatay ba itong sakit ko? Kapag napabayaan, maaaring ma-impeksyon. At kapag lumubha yung impeksyon, maaari ka pa rin mamatay dahil sa komplikasyon. Kaya Igme, kailangan malinisan na yung paa mo. Kailangan mo na magpagamot. Igme, ayokong mamatay ka. Lalo na ngayon magkakaanak tayong muli. Ayoko lumaki yung mga anak mo na walang kinikilalang ama. Kaya parang awa mo na. Magpagamot ka na.
Subalit na natiling matigas ang ulo ni Igme. Bagamat madalas siyang lagnatin at atakihin ang kanyang binti ng matinding pananakit, hindi pa rin ito nagpatingin sa doktor. May mga araw na hindi na siya makapagtrabaho, kung kaya't si Estelita na lamang ang nagpupunta sa gubat upang mag-ani ng gulay para ibenta. Hanggang sa paglipas ng mga buwan. Lita, pasensya ka na kung hindi ako nakakapagtrabaho, ha. Dapat ako yung nagtatrabaho para sa inyo. Lalo na ngayon, kabuhanan mo pa. Huwag mo kaming alalahanin, Igme. Kahit naman buntis ako, kaya ko pa naman magtrabaho eh. Tsaka malakas pa naman ako. Tinutulungan din naman ako ni Olivia. Pero sana, magpatingin ka na sa doktor para maagapan yan bago pa lumala. Ang gusto ko lang naman eh, gumaling ka eh. Huwag kang mag-alala. Gagaling din ako. Igme, hindi ka gagaling dito. Hindi ka gagaling kung nandito ka lang sa loob ng barong-barong na to. Ang ikagagaling mo nandun sa bayan. Naghihintay lang na mawala yung katigasan ng ulo mo. Sige, aalis na ako. Para makarami. Olivia, bantayan mo ang ama mo, ha? Dahil sa kanyang kalagayan, madalas ay nagkukulong sa bahay si Igme. Nagtatago dahil sa matinding kahihiyan. Olivia, Olivia. Po. Olivia. Ang tatay mo. Sandali lang po. Tay, hinahanap ka po ng mga kasama niyo. Anak, sabi mo wala ako. Po. Wala po si Ite. May pinuntahan po. Ganun ba? Sabihin mo sa tatay mo, kumusta ha? Opo. Igme, Lita. Buti dumating ka. Pag-ihaw mo nga ako ng luya, maatake na naman sakit ng binti ko. ganon. Tuloy ho kayo. Igme, may mga kasama ako mga taga-DOH. Si Mang Alex at si Mang Hubing. Magandang araw. Malarian officer sila dito sa bayan. Gandang araw. Magandang araw po. Nabalitaan lang po kasi namin yung tungkol sa sakit ninyo. Nagpunta lang po kami rito para kamustahin yung binti ninyo. Kaya na namin to. Kakalis na kayo. Igme, Igme, titingnan ko lang ho, Chronic na ho itong sakit ninyo, Dapat ito malagyan ng gamot at malinis. Para mamatay yung mga bulating nakatira sa loob ng katawan nyo. Endemic po ang malaria at filariasis dito sa lugar ninyo. Marami ho mga ethnic minorities na katulad nyo ang naaapektuhan dahil exposed kayo sa lamok dito sa bundok. Magkakaroon ng DOH ng mass treatment para sa filariasis sa Nobyembre dito sa lugar ninyo. Bibigay ng libreng gamot para sa mga sakit na ganito. Ano, sumama kayo. Kaig mo, hinihingi namin ng kooperasyon ninyo. Kung hindi ho kayo makikipagtulungan, patuloy lang hong lalaganap ang sakit na yan. Gusto lang po namin makatulong sa mga kapatid nating katutubo. Igme, nabawasan ba yung sakit? Hayaan nyo lang nakadiretso para dumali yung dugo, At ituloy na ho kami. Salamat. Sana ho, maasahan namin ang pagdating ninyo doon sa mass treatment. Igme, tuloy na po kami. Sige po. Alita, salamat. salamat ho, Ba't ka nagpapapasok ng tao dito sa bahay natin?
tumulong. Ako gusto ko. Dahil hirap na hirap na ako. Olivia, halika. Saan pupunta? Maghahanap ako ng bagong ama ng anak mo. Naglaya si Estelita kasama ang anak niya dahil sa sama ng loob sa asawa. Isang linggo silang nawala kung kaya't napilitan si Igme na hanapin ang kanyang mag-ina. Hanggang sa matuntun niya ang mga ito sa tirahan ng mga magulang ni Estelita. Agad ding nagkabati sina Igme at Estelita, subalit makalipas ang ilang buwan. Diyos ko, Igme. Igme, parang awa mo na. Magpatingin ka na sa center. Bakit tigas-tigas na ulo mo? May sakit ka. Ilang taon na. Bakit di mo natanggapin yun? Ayoko pupunta sa bayan. Bakit? Dahil wala kang tiwala sa mga doktor-doktor at gamot-gamot na yan. Eh kayo yung makapagpagaling sa'yo. Bakit tinatanggihan mo? Eh, alas pumunta na nga dito mo ang DOH eh. Ayaw mo pa rin. Gising ka. Magpagamot ka na. Magpapagamot ako dahil pinagtitinginan ako ng mga tao. Pinandidirihan. At tingin nila sa akin eh, halimaw. Kala mo, hindi ko alam yun. Lita, hindi ako halimaw. Hindi ko naman ginusto ito. Nangyayari sa akin eh. Igme. Hindi ka halimaw. Kaya ka nila tinatawag na halimaw. Dahil hindi nila alam kung ano yung sakit mo. At kapag may kaalaman sila tungkol sa sakit mo, hindi na sila matatakot sa'yo. Igme, tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo silang matulungan ka. Magpagamot ka na. Tibayan mo yung loob mo. Binigay sa'yo ng Panginoon para matulungan mo yung mga kapwa nating katutubo. Igme, gawin mo to para sa sarili mo. Para sa mga taong may sakit na katulad yan. Gawin mo to para sa akin. At para sa mga anak mo. Lita! Masakit na pa ako. Teka, mag-ihaw ako ng luya. Lita! Masakit! Igme! Sakit na yung siyang ko! Mga anak na ako! Olivia! Tawagin mo si Kami Ding, dali! Olivia! Ayan na! Lalabas na ang anak mo! Ayan na! Ang ganda ng anak mo, Kalita! Ito! Babae naman ang anak mo! Ay! Kalita! Tingnan mo! Ang ganda ng anak ninyo! Oh! Kalita, tingnan mo itong anak mo! Oh! Kalita! Oh, tingnan mo itong anak mo! Kalita? Kalita! Gumising ka, tingnan mo itong anak mo! Ang ganda-ganda, oh! Kalita? Kaigme! Si Kalita! Wala ng puso! Lita! 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 Gumising ka! Lita! Lita!
nasakali ka dahil sa komplikasyon sa panganganak. Naging mahirap din ang kanyang pagbubuntis. Masyadong napagod ang kanyang katawan sa pagtatrabaho. Agme! Oh, busog yung baby ninyo. Kaya lang sana dali nyo ng regular dito sa center para lalong pangalagaan yung kalusugan. Opo. Siya nga pala, Kaikme. Nais ko lang ipaalala sa iyo, magkakaroon ng mass treatment para sa mga filariasis patients sa susunod na buwan. Sana makapunta ka para makita at magamot na yung sakit mo. Hindi biro yung sakit mo. Sana maunawaan mo, huwag mo sanang ipagwawalang bahala. Naintindihan ko po, Doktor. Maraming salamat po. Okay naman. Halika na, anak. Kaya kanila tinatawag na halimaw. Dahil hindi nila alam kung ano yung sakit mo. At kapag may kaalaman sila tungkol sa sakit mo, hindi na sila matatakot sa'yo. Igmen, tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo silang matulungan ka. Ilang linggo makalipas ang pagkamatay ni Estelita, isang mass treatment para sa mga biktima ng filariasis ang isinagawa sa baryo ni Naigme. Tay, bakit tayo nandito? Magpapagamot ako, anak. May sakit si tatay. Gusto kong gumaling at humaba pa ang buhay ko para maalagaan ko kayo. Sana nandito pa ang inay. Sana nga, anak. Sana nga. Pero ito tandaan ninyo, kahit wala na inay ninyo, mahal na mahal pa rin tayo nun. Magpakailanman. Egmedio Alcones. Tayo na, anak. Halika na. Mr. Makam, so you are the regional entomologist, Yes, no? ma'am. Ng Region 4. 4B, 4B. Mimaropa. Ano yung Mimaropa? Yung Mimaropa po stands for Mindoro Occidental, Oriental, Marinduque, Romblon, and Palawan. Ikaw ang in charge sa mga diseases na born o Vector dala-dala born, ng yes. mga lamok. So, paano, Mr. Makam, nakukuha ng tao yung sakit na yun na elephantiasis? Yes, ma'am. Pero sa medical term, Lymphatic filariasis. filariasis. Paano nakukuha yan? So mag-start po tayo rin sa lamok na parasite, kakagatin po yung tao na infected po. Kukunin niya yung baby filaria na nasa blood vessel. Ito po yung mga worms na maliliit. Tapos pag nakuha niya po yun, madedevelop po sa lamok. And then kakagat po ulit siya sa tao naman. Sa taong wala na pang sakit. Wala pang sakit. And then i-introduce niya po yung microfilaria. Yun naman pong microfilaria, mag-stay po yan sa mga lymphatic system natin o yung sa mga singit, sa kilikili. So doon po siya nagla-lodge. So magme-mate po sila, magiging male and female parasite na po yan. So pag nag-mate po sila, magre-release po ng baby parasite ulit. So yun po yung kakalat sa ating dugo. At pag nagpa-blood smear po kayo, makikita po ron na talagang positive kayo sa filariasis kasi nandun na po yung sample ng bulate. So, binablock po nila yung circulation ng blood. So, kaya nagkakaroon po ng enlargement. Nagagamot ba? Nagagamot po ang filariasis, no, yung tinatawag naming Mass Drug Administration. Yun po yung proyekto ng Departamento ng Kalusugan na magbigay po ng gamot sa mga lugar na endemic po sa filariasis. Preventive? Hindi po. Bali po kasi ang policy po ng Department of Health, pag isa pong sa isang barangay na positive, ang buong munisipyo po is positive na.
Ganun. Ganun po. Paano ngayon ang paraan ng paggagamot? Once a year lang po siya. So, Once a year ka lang iinom ng gamot? Apo, isang beses sa isang taon, Oo. sa loob ng 5 taon. Ayun. Kailan naman iimpis na yung namaga sa'yo? Yun po ang kasamaang palad, hindi na po babalik sa dating Hindi na babalik size sa dating yung, size. Opo. Nakakatakot pala naman yung sakit na yan. Pero ito ba yung nakakamatay? Hindi po siya nakakamatay, pero matindi po ang epekto nito sa tao. Apektado po yung trabaho niya. Once na nagkaroon ka ng filariasis, habang buhay mo nang dadamdamin, yung pagtrato sa iyo ng kapwa, isa rin pong matindi Siyempre, ron. kukutsain ka, no? Opo. Pero ito ba yung uri ng sakit na kapag ka natuklasan ng maaga pa, madaling lunasan? Madali po dahil nga isang pasyente, isang positive case lang po sa isang barangay, inom na po lahat. Walang preventive? Yun pong pag-inom na ng gamot na hindi ka positive, prophylaxis na rin po yun. Prophylaxis, Aha. oo. Kung yung tao pupunta ka sa isang lugar na pinamumugaran ng lamok, maraming lamok, pwede ka na uminom agad nung gamot na yun na nabanggit mo? Pwede po, pero ang kagandahan po sa filariasis, kailangan 1,000 bites bago ka ma-infect. Whereas sa malaria, sa dengue, isang kagat lang, isang turok. Tapos ka. So, ang ina-expect po namin, yung talagang nakatira ron sa area na endemic talaga siya. Ito na huli kong tanong, paano mo malalaman kung ikaw ay may Filariasis filariasis? po. Malalaman mo lang pag nagpasuri po kayo ng dugo. Ay hindi, bago ka naman Pero- magpasuri, Aha. dapat may simptomas ka muna. Pero wala po talaga sa simula. Pero sa mga susunod na araw po, lalabas na yung sintomas. Like? Paulit-ulit na lagnat, and then pamamaga ng kulani, pananakit ng katawan, at saka yung pag-ihi po ng kulay hugas-bigas. Ang most telling is the most telling symptom, yung ihi na parang hugas-bigas. Opo. Yun ang most telling symptom. Yun po. Kasi po apektado rito yung kidney. Maganda siguro magpahatid kayo ng mensahe sa mga kababayan natin. Anong dapat nilang gawin kung halimbawa na nakita nila yung mga simptomas na yun? Kung kayo po ay nakatira doon sa endemic na lugar na may filariasis, nire-recommenda po namin na sumailalim kayo sa annual mass treatment. Ito nga po yung sinasabi ko kanina bago tayo magsimula. Bali po, yun nga po, isang beses sa isang taon po yun sa loob ng 5 taon. Saan pupunta? Bali po sa bisa po ng executive order na pinalabas ng ating Pangulo, yung Proclamation 369, kung saan diniklara po na ang Nobyembre ay buwan ng filariasis. So dito po binibigay yung buong buwan yung gamot sa filariasis. So pag buwan na ng November, pag tumuntong na ng Nobyembre, pupunta na sila saan? Sa kanilang Sa mga health center. health center. Magtanong na sila. Libre po. Ayun ang maganda Libre po. dyan. Libre, walang bayad. Mr. Maka, maraming salamat ha. At nagsadya ka pa dito sa aming palatuntunan at napakaganda impormasyon yan. Lalong-lalo na nga doon sa mga endemic areas na sinasabi mo. Thank you very much. Thank you. May mga sakit o karamdamang gaya ng filariasis na bagamat bihirang nakamamatay, ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa pagdating ng mga ito sa ating buhay, hindi nangangahulugan na katapusan na ng ating mundo. Ito'y mga pagsubok na nagpapaalala sa atin na pahalagahan at pangalagaan ang ating kalusugan at maging ng ating mga mahal sa buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing